Mga kapuso, alamin po natin ang mga naging reaksyon sa SONA ng iba't ibang personalidad na dumalo po rito sa Batasan Pambansa. At yan po ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, gaya na inaasahan ay umani ng samut-saring reaksyon ang mahigit sang oras na speech ni Pangulong Duterte. At isa nga po sa inabangan ay yung kanyang sasabihin kaugnay doon sa kanyang kampanya kontra kriminalidad, partikular sa droga. Nagbabala siya na magpapatuloy ang matinding kampanya kontra droga. Ayos naman daw ito kay Senador Laila de Lima na dating Justice Secretary, pero sana raw binigyang diin ni Duterte na hindi niya pulisiya ang walang basta pagpatay sa mga suspect. Na he could have issued a more categorical statement or advice sa mga law enforcers na wala dapat mga ganyan. But actually satisfied na rin ako in the sense na 3 times niya ata nabanggit ang human rights, and then he even warned law enforcers that if they abuse their authority, hell will come to them. Si Senador Franklin Drillo naman ay natuwa sa pinirmahang executive order ni Duterte na isa rin sa mga binanggit niya kanina para daw maipatupad ang freedom of information sa executive branch. Pero mas mabuti rin daw na maisabatas ito para maipatupad sa 3 sangay ng gobyerno. Approve din kay Drilon at De Lima na hindi naman nalimutan ni Duterte ang pagrespeto sa karapatang pantao. Si dating Pangulo Estrada naman approve sa pinaigting na kampanya kontra droga. It's about time that we have to do that because we don't make another Colombia. Nagustuhan din ni Estrada na hindi raw sinisi ni President Duterte yung nakaraang administrasyon. Nagsalita rin po si President Duterte kaugnay sa sigalot sa West Philippine Sea. Kapwa naman inabangan ng ambassador ng China at ng Amerika ang kanyang sasabihin kaugnay dito. The territorial issues in the South China Sea, the climate change issue. These are all things that we want to work with the government as it goes forward in developing its policies. So Secretary Kerry, our Secretary of State, will arrive tomorrow night. We'll be here Wednesday and we'll have meetings on all of these subjects. Well, we have already been open-minded to negotiations, and we look forward to properly settle the disputes we have so that we can remove the obstacle. Vicky, yung ambassador ng China na yan, talagang kinamayan pa ni former President Fidel Ramos. At dahil nga napapabalita noong mga nagdaang araw na posible maging special envoy to China si dating Pangulong Ramos, bagamat ito naman ay hindi pa naman niya sinasabi na matutuloy na nga. Inutusan din ni President Duterte ang DNR na higpitan ang pagpatupad ng batas kaugnay sa mining. At malinaw naman na hindi naman niya pinapahinto ang pagmimina, at sinabi pa nga niya na dapat ay hindi naman ipitin ng DNR ang mga mining companies. Ikinatuwa naman ito ng Australian Ambassador, lalo pat kilala ang kanilang bansa sa pagmimina. Makikipagtulungan daw ang Australia sa Pilipinas kaugnay dito. Well, of course the DNR should implement the law. The law should be implemented in a way that is in accordance with the spirit in the law of the law, and is implemented in a way that is free from corruption and free from interests that aren't directly related to sustainable mining in the Philippines. Vicky, sa kabila ng mga matapang na pahayag nga ni Pangulong Duterte kaugnay sa kriminalidad, ay kapansin-pansin na hindi niya nabanggit dito at hindi niya isinulong o hiningi sa mga mambabatas ang pagpapasa ng death penalty. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.